Sa mga lungsod nagsimula ang pag-usbong ng sibilisasyon ng sangkatauhan ayon na rin sa ating kasaysayan. Nasaksihan nito kung paano ang mga tao ay nagtagumpay sa pakikibaka at gayon din sa mga trahedya ng iba't ibang henerasyon. Nagsimula bilang maliliit na kampo at kalaunan ay kumalat sa iba't ibang panig ng mundo at naging sentro ng kalakalan at pakikipag-ugnayan ng bawat kaharian. Bagamat ang tiyak na pagtukoy sa kung ano nga bang lungsod ang pinakamatanda sa mundo ay patuloy pa ring pinagdedebatihan ng mga scholars, nangalap tayo ng mga impormasyon upang isa-isahin ang 10 pinakamatatandang lungsod sa buong mundo na sa hanggang sa ngayon ay patuloy pa ring tinitirhan ng mga tao. Varanasi, India, 5,000 years old. Ang lungsod ng Varanasi ang sinasabing pinakamatandang lungsod sa India at ang pinagmulan ng pinakamatandang relihiyon sa mundo, ang Hinduismo. Ito ay kilala rin sa tawag na Benaras o Banaras o Kashi. Matatagpuan ito malapit sa ilog Ganges sa probinsya ng Uttar Pradesh na matatagpuan sa timog na bahagi ng India. Sinasabi na ang lungsod ng Varanasi ay naitatag noon pang 11th century BC. Madalas itong puntahan ng mga Hindu pilgrims at ng mga turista sa buong mundo. Ang mga debotong Hindu pilgrims na nagpupunta dito ay naliligo sa ilog ng Ganges upang ipakita ang kanilang deboto sa kanilang relihiyon. Nagsasagawa rin sila ng mga ritual at pagdadasal upang ialay sa kanilang mga Diyos. Mayroong mahigit 2,000 templo ang matatagpuan sa lungsod na ito. Kabilang dito ang Kashi Vishwanath o ang tinaguriang Golden Temple na itinayo bilang pagkilala sa Hindu god na si Shiva. Ang populasyon nito sa ngayon ay himigit kumulang 1.9 million katao. Plovdiv, Bulgaria, 6,000 years old. Ang Plovdiv ay ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Bulgaria. Ang kasaysayan ng Plovdivs ay sumasaklaw sa higit sa 6,000 taon, kaya't ito ang isa sa mga pinakamatandang lungsod sa Europa. Ayon sa mga pagsasaliksik at paghuhukay sa lungsod na ito, napag-alaman na ang mga sinaunang mamamayan nito ay naninirahan sa sinaunang bayan sa Nebet Tepe na matatagpuan sa isang burol mula pa noong 4,000 century. Ayon sa mga archaeologist, ang lungsod ng Plovdiv ay naging mahalagang lugar para sa mga Persian, Thracian, Macedonian at Ottoman noong unang panahon. Nagsilbi itong panuluyan at kampo dahil sa katangian nito na mahirap lusubin at pasukin dahil sa mga bundok at burol na nakapalibot dito. Sa ngayon, ang Plovdiv ay ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Bulgaria at papausbong na sentro ng turismo at kalakalan sa kanilang bansa. Ang kasalukuyang populasyon nito ay humigit kumulang 348,000 katao. Sidon, Lebanon, 6,000 years old. Ang salitang Sidon ay nagmula sa salitang Griego na may kahulugang pangingisda. Ito ay isang port city na matatagpuan 25 miles mula sa lungsod ng Beirut. Ayon sa mga pagsasaliksik, ito ay tinirhan ng mga tao mahigit 6,000 taon na ang nakakaraan. Ang Sidon ay isa sa mga pinakamahalagang Phoenician city dahil sa katangian nito na nagsilbing daungan ng mga barko sa bahagi ng Mediterranean. Ito ay ikatlo sa pinakamalaking lungsod sa Lebanon. Naging tanyag at maunlad ang lungsod ng Sidon dahil naging sentro ito ng paggawa ng mga produktong salamin. Ang mga mamamayan rin nito o ang mga Phoenician ay mga kilalang mahuhusay sa pagbuo ng mga barko at manlalayag sa Mediterranean Sea. Ito rin ang isa sa mga lugar sa mundo na unang gumawa ng mga purple dye na noong unang panahon ay napakamahal at napakakaiba, kaya naman naging simbolo ito ng karangyaan at kadakilaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kasalukuyang populasyon nito ay humigit kumulang 80,000 katao lamang. Erbil, Iraqi Kurdistan, 6,000 years old. Ang lungsod ng Erbil ay matatagpuan sa bansang Iraq
partikular sa Kurdistan, Iraqi region. Noong unang panahon, ang tawag sa lungsod na ito ay Arbela. Ito ang kapitolyo at pinakamataong lugar sa Kurdistan region ng bansang Iraq. Ayon sa mga aklat ng kasaysayan, maraming salinlahi ang sumakop sa lungsod ng Erbil. Kabilang sa mga ito ay ang mga Assyrian, Persian, mga Greeks, Romans, Ottoman Turks at maging ang mga Mongol ni Genghis Khan. Sa gitna ng lungsod ay matatagpuan ang tinatawag na Erbil Citadel o isang kampo o fortress. Kilala rin ito sa tawag na Holler Castle na ayon sa mga historiador ay naitayo noon pang 2000 BC. Sa kasalukuyang panahon kilala ang lungsod ng Erbil sa mga magagara at makabagong malls at mga sinauna at mga makasaysayang lugar. Ito rin ay itinanghal ng UNESCO na isang heritage site. Ang kasalukuyang populasyon ng lungsod ng Erbil ay nasa 2.9 million katao. Susa, Iran, 6,300 years old. Ang lungsod ng Susa ay matatagpuan sa kalapit na bansa ng bansang Iraq. Ito ay sa bansang Iran. Malapit ito sa Ilog Tigris na isa sa pinakamatandang ilog sa mundo at nasa paanan ng bulubundukin na kung tawagin ay Zagros. Sinasabing mga panahong 4,000 BCE at 5,000 BCE naging ganap na lungsod ang Susa, na kung saan pinapatotohanan ng mga nadiskubreng archaeological sites kagaya ng mga urban settlement ng mga Elamite, Parthian at Persian civilizations. Sinasabi na ito ay sinakop ni Alexander the Great noong 331 BCE, na kung saan siya at ang kanyang mga kaibigan mula sa Macedonia ay nagsagawa ng mass wedding upang pakasalan ng mga anak na babae ng mga matataas na tao ng Persian Empire at maging simbolo ng tuluyang pagkakaisa ng mga imperyo nila. Sa kasalukuyang panahon, ang Susa ay may kabuuang populasyon ng humigit kumulang 52,000 katao. Byblos, Lebanon, 7,000 years old. Ang syudad ng Byblos ay matatagpuan sa mga sandstone cliff ng Mediterranean coast malapit sa Beirut, Lebanon. Ayon sa UNESCO, ang Byblos ay naitatag sa isang lugar kung saan naging pahingahan ng mga mangingisda noong 6,000 BCE. Kalaunan, makalipas ang 2,000 taon, ito ay na-develop bilang isang major city na kung saan naging isang malaking lungsod ng pakikipagkalakan ng mga cedar at mga punong kahoy sa bansang Egypt. Noong 1100 BCE, naging importanteng lungsod ng Phoenician Empire ang Byblos. Sa mga nagdaang panahon naman, naging parte ito ng imperyo ng Roma, Byzantine Crusaders at ng mga Ottoman. Sa kasalukuyan, ang Byblos ay may humigit kumulang 100,000 na populasyon, na karamihan sa mga ito ay mga refugee na nagmula sa Syria. Aleppo, Syria, 8,000 years old. Isa ito sa binansagan na UNESCO Heritage Site at matatagpuan sa bansang Syria. Bagamat ang eksaktong edad ng lungsod ng Aleppo ay hindi pa rin tukoy hanggang sa ngayon, isang templo sa syudad na ito ang maaring maging basihan ng pagkakatatag ng lungsod na ito. Ayon sa Encyclopedia Britannica, isang templo na tinatayang 3,000 BC na itatag ang templong natuklasan dito. Sa estima ng mga iskolar ay hindi bababa sa 8,000 BC ang edad ng lungsod ng Aleppo. Ayon pa sa mga pagsasaliksik, sinasabing nagkaroon ng isang malawakan at matagal na civil war sa lungsod na ito, na kung saan mahigit sa 30% ng lungsod ang nasira, na dahilan upang mahirap tukuyin ang pagkakatatag nito. Sa kasalukuyan ay mayroon itong 1.9 milyon na populasyon. Ito rin ang pinakamalaking lungsod sa Syria na mas malaki pa sa capital ng bansa na Damascus. Beirut, Lebanon, 8,000 years old. Noong 1990s, napakaraming pagsasaliksik ang ginawa ng mga archaeologist sa lungsod ng Beirut. Dahil dito, napakaraming artifacts ang kanilang natuklasan na nagsasabing hindi bababa sa 3,000 taon ang tanda ayon sa New York Times. Ito ang ginawang basehan ng mga archaeologist upang masabi kung ilang libong taon na ang lungsod ng Beirut na ngayon ay kasalukuyang kapital ng Lebanon. Ang Beirut ay tahanan ng mga pinakaprominenteng law school
noong panahon ng Roman Empire. Sinasabing ito ay tinamaan ng isang napakalakas na lindol noong 551 AD, kaya naman tuluyang nasira ang mga ebidensya ng mga eskwelahang ito. Sa kasalukuyan, meron itong populasyon na 1.9 milyon. Ito ang pinakamalaking lungsod sa Lebanon. Jericho, West Bank, 11,000 years old. Matatagpuan sa pagitan ng kasalukuyang Palestine at Israel, ang lungsod ng Jericho ay itinuturing na pinakamakapangyarihang lungsod sa lupain ng Canaan sa Middle East noong unang panahon. Ayon sa Ancient History Encyclopedia, tinataya na naitatag ang lungsod noon pang 9000 BC na magpa sa hanggang ngayon ay patuloy pa ring tinitirhan ng mga tao. Ito ang lungsod na tinutukoy sa aklat ni Joshua na nasusulat sa Biblia. Ayon sa kasulatan, dito tinapos ni Joshua ang kanyang 40 taong paglalakbay sa disyerto sa pamamagitan ng pagsakop niya sa lungsod na ito. Sinasabi na sinakop ni Joshua ang lungsod nang kanyang pinabagsak ang pader nito na tinatawag na The Wall of Jericho. Sinakop niya ang lungsod sa pamamagitan ng pag-ihip ng mga trompeta na nagpabagsak naman sa matatarik na pader nito. Ang Wall of Jericho ay itinayo noong 8000 BC. Sa kasalukuyan, ang lungsod ng Jericho ay may populasyon ng mahigit 13,000 katao. Damascus, Syria, 11,000 years old. Ang pinakamatandang lungsod sa mundo ay ang Damascus na kasalukuyang kapitolyo ng bansang Syria. Ito ay matatagpuan sa mangibulubundukin ng Eastern Mediterranean at kilala bilang sentro ng komersyo, kultura at kapangyarihan. Nagsimula ang Damascus bilang isang maliit na nayon sa Barada River at di kalaunan ay naging isang sikat at matatag na lungsod hanggang sa ngayon. Itinuturing ito na isang UNESCO Heritage Site, kaya't ang pagbisita at pagtapak sa mga kalsada dito ay maituturing na pag-time travel sa sinaunang mundo ng ating kabihasnan, mula sa mga Babylonians, Assyrians, Romans at Byzantines. Nasaksihan ng Damascus ang pagsibol at pagbagsak ng iba't ibang sibilisasyon sa mundo. Talaga namang ang lungsod ng Damascus ay sinubok ng panahon na magpahanggang sa ngayon ay nanatiling matatag at tinitirhan ng milyong-milyon na katao. Ang kasalukuyang populasyon ng Damascus ay nasa 2.6 milyon. At dito nagtatapos ang ating video ngayon. Ikaw may alam ka bang lumang lungsod na wala sa ating video ngayon? I-comment mo na sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating video ngayon kung nagustuhan mo ito. Maraming salamat ka-knowledge. Kita-kits sa susunod nating video.